Mga kapatid, ang sasakyan mo ba ay parang namamalya? At kapag ka uminit na, habang ito'y pinapaandar mo, ay mamamatay na lang ang makina. At kapag ka namamalya na siya, hindi na maganda ang usok na lumalabas sa tambutso. At umiilaw-ilaw na rin yung check engine. Ngayon ito mga kapatid, bonus na po ito. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang problema ng isang sasakyan na katulad nitong Isuzu MU-X na to. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang problema nito. Bonus na po ito. Ito po ay kayang-kaya nyong i-DIY kung ganito ang problema ng inyong sasakyan. Ganito po yung sinasabi ko sa inyo. Tignan mo yung RPM natin. Oh. Ayan, oh. Nagwawala-wala siya. Ngayon, kahit na apakan ko ng todo, yung aking accelerator, ito kasi medyo mainit na. Wala na pong response ito. At yan, tignan nyo po. Oh. Namamalya-malya na siya. Ayan, ganyan na po ang nangyayari dito. Ayan. At ito po, kapag medyo uminit na to, mamamatay na to. Dinala to rito, hindi ko alam paano sila nakarating dito. Pero ito, pakita ko po sa inyo yung itsura ng makina. Ito. Ayan, oh. Pumapalya-palya na po ito. Ayan na, malapit na mamatayan. Malapit na bumigayan. Ngayon, ito po. Nilinis ko na po ang camshaft positioning sensor. Nilinis ko na rin yung crankshaft positioning sensor. Nilinis ko na rin yung fuel filter. Nung binuksan yung fuel filter, naku, bagong-bago. So, ibig sabihin, galing na po ito ng ibang shop. Bagong-bago yung fuel filter niya. Ngayon, kapag ganito ang sitwasyon, kung wala kang scanner, naku, hindi mo talaga malalaman kung ano ang problema nito. Pero tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, ito bonus na. Ang problema po nito ay yung crankshaft positioning sensor. Yun ay nakakabit doon sa baba ng makina. Yung crankshaft positioning sensor at yung camshaft positioning sensor, kailangan nag-uusap yan. Ngayon, biglang mawawala ang RPM nito. Kapag nawala yung RPM, dahil nga po defective na yung iyong crankshaft positioning sensor kasi doon siya kumukuha ng signal, yung ating RPM. Kasi doon sa fault code na nakuha ko kanina ay talagang defective na yung crankshaft positioning sensor. So, kapag nawala na yung RPM niyan, ibig sabihin, sira na nga po yung sensor na yun, yung sa crankshaft. Yun. Okay, mga kapatid. Ayan na. Namatay na yung engine natin. Ito yung nakuha kong diagnostic history kanina nung iniskan namin itong MU-X na to. So, ang unang-una talagang lumabas na problema po dito ay ito na. Crankshaft Positioning Sensor Range Performance. Current Malfunction. Kapag ganyan, talagang yan ay masasabi natin na defective na yung crankshaft positioning sensor. Yung mga ganyang problema, kadalasan nangyayari yan kung marumi na ang inyong mga sensors. Nang ipapakita ko naman po sa inyo, itong Starex na binidyohan ko po kanina, talagang sobrang dumi rin. At ito nga po, sana wala namang madamay na mga sensors. Gaanong kagandahan ang klima natin. Tingnan mo, umuulan, no? Ayan. Kaya hindi makapagtrabaho ngayon doon sa labas. Pero nandito, ibinaba ko na itong manifold ni Kuya Jun Reyes. Ayan, naku, sobrang dumi yung EGR niya, oh. Ayan, oh, sobrang dumi, oh. Kaya ngayon, mausok. At saka, pagka ganito kasi ang kondisyon ng inyong mga EGR o itong manifold, pati yung engine, ito yung pinaka-EGR cooler niya, nagkokosto para lalo kang lumakas sa fuel. Pero ito, napakadumi na, oh. Oh. Halos lahat ng mga engine, mga diesel engine, ganito talaga nangyayari, lalo na kung iyan ay equipped ng EGR. Kasi itong mga suit na to, iyan ay naidudulot po ng EGR. So, tingnan nyo to kung gaano kadumi to. Ayan. Ito yung mahirap na parte kapag ka ginagawa at nakikleaning nitong mga manifold, nitong mga EGR. Kasi, bago mo matanggal itong cover na to, ayan, naku, grabe naman ang dumi nito, oh. Oh. Kapal talaga, oh. Tingnan natin. Oh. Grabe. So, bago mo matanggal itong cover, mga kapatid, kailangan mo munang tanggalin din yung mga injectors. Ito. Ito yung mga injectors. Ayan. Ang dami niyan. 4 yan.
Bakit ko po iniisa-isang sabihin sa inyo itong mga bagay na to, tulad yan, yung mga kinakalas-kalas dyan. Kasi po mga kapatid, sa ibang shop, ang cleaning nasa merong 3,500, merong 4,000, merong 5,000. Sa malalaking shop, merong 6,000, merong 8,000. At sa kas, ewan ko lang sa kasa kung naglilinis sila ng ganito, no? Kasi nga po, iyan ay depende kung gaano karami yung mga kinakalas-kalas. Tulad sa mga ordinaryong mga engine, tulad yung mga 4JA1, yung sa mga crosswind, sa mga 4D56 naman sa mga adventure, simple-simple lang. Yung mga kakalasin mo at malilinis mo na, yung mga manifold na yan, yung mga EGR na yan. Pero sa mga ganitong klase ng sasakyan, bago mo makalas lahat yan, ang dami mong aalisin. Minsan, yung mga inaalis pa ay napaka-komplikado. Tulad ng mga injectors na yan. Minsan kapag kinalas mo na yung mga injectors na yan, pag ibinalik mo, nagkakaroon ng problema. Yun nga, kailangan mo may scanner ka kasi ito ay mga common rail. So, yun yung karamihan na nangyayari at nagpapalaki ng singil sa mga ganitong klase ng trabaho. Minsan, hindi rin naiintindihan po yan ng mga customers bakit itong pinalinis ko, yung Toyota Innova ko na 2KD ang engine, bakit mas mura compare doon sa 1GD na engine or 2GD na engine. Iba po kasi yung built nung 2GD, mga GD engines, dun sa mga KD engines. Mas maraming kinakalas dito sa mga GD engines compare doon sa mga old na mga KD engines. So, yung mga malalaking makina tulad nito, ayan o, daming kinakalas dito. O, ito nga yung manifold, sobrang dumi o. Nasaan ba yung pangano ko? Ayan. Hindi ko na itatapon dito sa baba. Oh. Ito sobrang kapal na talaga ng dumi nito. Oh. Ayan. Kasi kami ay may tapunan nito para hindi ito sumasama doon sa mga tubig na ipinambobomba rito. No? Binabacuum namin yan. Meron kaming tapunan yan. Okay. Sobrang dumi na nito. Ito yung sa EGR niya. Oh, grabe. So, kapag ganito ang kondisyon ng inyong makina, ay asahan mo, hindi maganda ang performance nito. Kaya po, kung biglang may lalabas ng mga check engine or yun nga yung nagbabago yung performance ng inyong mga sasakyan, isipin nyo na lang baka ganito na yung inyong intake manifold, yung inyong engine, sobrang dumi na talaga, na ito naman ay naikokos ng EGR po. Pero dapat, lagi nyong ipapalinis at hanggat maaari po, gumamit kayo ng magagandang langis. Isa sa advantage ng magandang langis, hindi rin po ganito ang may experience nyo na dumi. Yung soot na napoform, yung mga carbon na napoform, ay yan ay epekto rin nung blow-by mist or yung mga oil na pumapasok dito sa inyong intake manifold. Kaya po, hanggat maaari, para sa mga sasakyan, yung mga common rail na yan, ay gumamit po talaga kayo ng mga magagandang uri ng langis. At huwag niyo pong kalimutan ang aming Repsol. Ingatan niyo po yung mga sasakyan nyo kasi kapag ka talagang napabayaan nyo, dumumi, dito pa lang sa labas pa lang ng engine nito, sobrang dumi na talaga. Yan ay magre-resulta talaga kung gaano kadumi yung labas ng mga makina mo, ganun din sigurado ang dumi nung loob ng makina. Kaya nga nung nakita ko kahapon, sabi ko, sir, ang problema mo, yung electronic stability program nung engine mo, pero ang tingin ko, ang mas malaking problema nito kung bakit yan ay nagkakaroon ng ganung mga issues, ay dahil nga dun sa dumi. So kung gaano kadumi yung engine, sigurado ko na mas madumi yung mga sensors niyan, yung ABS. Ito po yung yung ABS sensor nitong Starex. Sobrang dumi oh. Talagang may mga nakadikit pang mga tawag dito, metal shavings. Ayan oh. Kasi magnetic po ito Ayan. So may nakadikit pong dumi, may nakadikit na metal shavings. Kaya po ito ay nagkakaroon ng problema doon sa kanyang ESP, Electronic Stability Program. Yun yung nagiging problema niya. Kapag po kayo ay may mga Starex at lumabas yung ESP na yon, i-check nyo lang po kagad itong kanyang mga ABS sensor. Yung 4 po yan, paikot. Dahil nga po ito ay talagang hindi naman nalilinis. O yan So ito yung reason bakit umiilaw yung electronic stability program. Ngayon, ito pong Starex na to, pinalitan po ito ng transmission. Hindi naman nag-match yung kanyang mga linkage. Kaya po, sabi ko kay Sir Jun Reyes, yung may-ari nito,
ipadala nyo sa akin yung original na transmission at kukunin ko yung mga linkage nun para maibalik dito sa inyong transmission. At ayun na nga po yung transmission, pinadala po sa akin. Ayan. So ito, kukunin ko po ito. Kasi nagka-problema dito. So ito kukunin natin para maibalik yung original na linkage. Yan po ay minsan hindi mo mailagay sa park. No? Tinaas mo na yung lever mo, nandoon pa rin sa reverse, hindi mailagay sa park. Kaya minsan hindi niya ngayon mai-start yung engine kasi nandoon sa reverse eh. So kailangan na ayusin pa rin natin yung mechanical niya. Mga kapatid, sana po nakakatulong yung aking mga ibinablog para naman po yung mga hindi talaga kayang pumunta sa mga talyer. So ito po, mga simple lang yan, kaya nyong i-DIY. Lalo na yun doon sa crankshaft positioning sensor ng MUX. At ito namang mga naka-Starex, kung ma-experience nyo na umiilaw yung inyong ESP, sigurado po marumi ang mga ABS sensor noon. Pero sa lahat ng pagkakataon, kapag po kayo ay gagawa sa mga pangilalim ng inyong mga sasakyan, wastong pag-iingat po ang lagi inyong iisipin. Huwag kayong susuot sa ilalim hanggat hindi talaga matibay yung ipinangkakalang nyo, no, yung mga jack na ginagamit nyo sa inyong mga sasakyan. At always, yung mga tinanggal nyong gulong na yan, ilalagay nyo po yan sa ilalim ng inyong sasakyan para kung ano't ano man ang mangyari, ay doon siya sa gulong tatama at hindi po kayo maiipit. Okay mga kapatid, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.